Ano ba naman ang alam ng isang hamak na asawa sa pagpapatakbo ng korporasyon, Rafael? Thea is just a signature on a piece of paper. Pagkatapos nating makuha ang lahat, she's nothing but a ghost in this house. Ang boses na yon, matalas at puno ng panghahamak, ay nagmula sa loob ng opisina ni Rafael. Kilala ni Teodora ang boses na yon, si Doña Salve, ang biyenang babae na itinuring niyang sariling ina. Ngunit sa sandaling ito, ang mga salitang binitawan nito ay tila mga karayom na unti-unting tumutusok sa kanyang pandinig. Sa labas ng pinto, nakatayo si Thea habang tanga ng isang tray ng bagong luto na puto. Ang puting usok mula sa kakanin ay humahalimuyak pa. Dala ang tamis ng gata at ang bango ng dahon ng saging na pinaghirapan niyang ihanda. Simula pa noong madaling araw, sa kanyang mga braso ay may bakas pa ng harina at ang kanyang palad ay medyo nanginginig sa init ng tray, ngunit mas matindi ang panginginig na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ngayon ang ika-10 anibersaryo ng kamatayan ng kanyang biyenang lalaki. Para kay Thea, sagrado ang araw na ito. Mula 4:00 ng umaga, abala na siya sa kusina. Ang amoy ng bawang at sibuyas na ginisa para sa beef mechado ay dumikit na sa kanyang buhok at duster. Isang amoy ng pagsasakripisyo na tila ngayon ay naging amoy ng isang utusan sa paningin ng mga taong nasa loob ng silid. "Don't worry, Mom," sagot ng isang pamilyar na baritono. Si Rafael, ang asawang ipinaglaban niya, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimo ng kanyang ipon noong nagsisimula pa lamang ito. "Ludi already prepared the documents. Isang pirma na lang ang kailangan natin para mailipat ang ari-arian sa shell company. Thea won't even notice. She's too busy playing house and pretending to be the perfect wife for the community." Sinundan ito ng isang mahinhin ngunit mapang-uyam na tawa. "And if she resists, alam nating lahat kung gaano ka-meticulous ang asawa mo pagdating sa mga dokumento, Rafael," wika ni Ludi. Ang amoy ng mamahaling French perfume ni Ludi ay tila lumalabas sa siwang ng pinto, nakikipag-agawan sa amoy ng puto ni Thea. Isang amoy ng kapangyarihan laban sa amoy ng paglilingkod. "Then we make her the villain," malamig na tugon ni Rafael. "Gagawa tayo ng trail na magpapakitang ninanakawan niya ang kumpanya. With your connections in the investor relations, Ludi, madali nating mapapaikot ang kwento. My mother will back us up. After all, utang na loob ni Thea sa pamilyang ito ang lahat ng mayroon siya ngayon." Sa labas, unti-unting nawalan ng pakiramdam ang mga daliri ni Thea. Ang init ng tray ay hindi na niya maramdaman. Pinalitan ito ng isang nanunuot na lamig na nagmumula sa kanyang sikmura. Ganito na lang ba ang halaga ng 7 taon? Ang lahat ng gabi na puyat siya sa pagrerepaso ng mga kontrata ni Rafael, ang bawat legal na butas na itinama niya para hindi malugi ang negosyo ng asawa, ang lahat ng paglunok niya sa sariling pride tuwing pinapahiya siya ni Doña Salve sa harap ng ibang tao. Lahat ba yon ay nakatakda lamang mauwi sa isang malaking pagtatraidor? Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Magaspang ang mga ito, may kaunting paso mula sa kalan at puno ng puting harina. Ang putong inihanda niya ng may pagmamahal para sa karangalan ng pamilya Cortez ay biglang nagmukhang basura sa kanyang paningin. Ang bawat butil ng asukal at bigas na hinalo niya ay tila naging abo. Dahan-dahan, dumaulas ang tray mula sa kanyang mga kamay. Walang malakas na tunog ng pagbagsak, kundi ang marahang pagtalsik ng mga puto sa malamig na sahig. Ang mga puting kakanin na simbolo ng kanyang katapatan ay nagpagulong-gulong sa dumi, nabahira ng alikabok, hantong sa ilalim ng mga anino. Nararamdaman niya ang init ng luha na nagbabadyang pumatak. Ngunit bago pa ito makawala, kinagat ni Thea ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang hiya na dapat ay nagpapakitid sa kanyang mundo ay unti-unting napalitan ng isang tuyong puot. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok sa loob para mag-iskandalo.
Sa halip, huminga siya ng malalim. Ang hangin ay puno ng amoy ng pagkakanulo. Lumingon siya at dahan-dahang naglakad palayo. Iniiwan ang mga nagkalat na puto sa sahig. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba bawat hibla ng kanyang puso ay napapatid. Ngunit sa gitna ng pananakit ng kanyang dibdib, may isang boses sa loob niya ang nagsimulang magsalita. Hindi ang boses ng biktima, kundi ang boses ng babaeng nakakaalam ng bawat lihim na pirma sa mga dokumentong iyon. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan habang nakatanaw siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga bisitang inimbitahan ni Rafael para sa gyun ng ama ay nagsisimula nang dumating, handang kumain sa hapag na inihanda ng isang babaeng balak nilang ilibing ng buhay. Sayang naman ang pagod mo, Thea, pero ganyan talaga siguro kapag galing sa wala. Hindi marunong magpahalaga sa mga bagay na hindi naman pinaghirapan. Ang boses ni Doña Salve ay tila haplos ng sutla na may nakatagong lason. Nakatayo ang matandang babae sa may pinto ng opisina. Tinitingnan ang mga nagkalat na puto sa sahig na para bang tumitingin siya sa isang tumpok ng basura. Walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha kung napaso ba si Thea o kung bakit ito nangangatog. Ang tanging naroon ay ang mapanghusgang tingin na tila ba ang pagkakasala ni Thea ay isang krimen laban sa dangal ng mga Cortes. Dahan-dahang lumabas si Rafael mula sa likuran ng kanyang ina. Inayos niya ang kanyang mamahaling relo. Ang bawat kislap ng ginto nito ay tila nanunuya sa kalagayan ni Thea. Lumapit siya, ngunit hindi para tulungan ang asawa. Huminto siya ilang hakbang bago marating ang mga nagkalat na pagkain na tila natatakot na madumihan ang kanyang sapatos na balat. "Sweetheart, what happened? Are you okay?" Wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing. Ang uri ng lambing na ginagamit niya sa harap ng mga kamera at mga investor, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng babala. Linisin mo na ito bago pa makita ng mga bisita. You know how important this day is. Ayaw nating isipin nila na ang asawa ko ay hindi man lang kayang magdala ng tray, di ba? Hindi sumagot si Thea. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang likuran. Yumuko siya para pulutin ang mga puto. Ang kanyang mga kamay ay direktang humahawak sa malamig at maduming sahig. Nararamdaman niya ang malagkit na latik na dumidikit sa kanyang mga kuko, hinaluan ng alikabok ng bahay na itinuturing niyang tahanan, ngunit ngayon ay tila isang magarang kulungan. "Remember, Thea?" Dagdag ni Doña Salve habang naglalakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Thea. "Huwag mong kalimutan kung nasaan ka bago ka pinulot ng anak ko. We gave you a name. We gave you a life. Utang mo sa amin ang bawat hiningang tinatamasa mo sa mansyong ito. Konting pagkakamali pa, baka makalimutan naming pamilya ka na." Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Thea na mag-isa sa pasilyo. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay, sa singsing na gintong ibinigay ni Rafael noong araw ng kanilang kasal. Noon, akala niya ay simbolo yon ng walang hanggang pangako. Ngunit habang tinititigan niya ito, napansin niyang ang kanyang daliri ay namumula at tila nasasakal. Ang singsing ay naging masyadong masikip, tila isang maliit na tanikala na unti-unting pumuputol sa daloy ng kanyang dugo. Pinilit niyang tumayo. Ang kanyang tuhod ay nanginginig hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kailangan niyang pasanin. Pumasok siya sa banyo para maghugas, ngunit kahit anong kuskos niya gamit ang sabon, hindi maalis ang amoy ng pananakit sa kanyang balat. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtakas, ngunit ang isip niya, ang isip na dati ay ginagamit niya para ayusin ang mga gusot ng kumpanya, ay nagsimulang gumana sa ibang paraan. Kung ituturing nila siyang multo, kung gayon ay magiging multo siya na dadaan sa mga pader
na akala nila ay matatag. Nang sumapit ang hapon, ang mansyon ay napuno ng tawanan at tunog ng mga basong nagtatama. Ngunit para kay Thea, ang lahat ng yon ay parang ingay lamang sa ilalim ng tubig. Habang abala sina Rafael at Doña Salve sa pag-aasikaso sa mga bisita sa hardin, dahan-dahang bumalik si Thea sa tapat ng opisina. Ang kanyang puso ay kumakaba. Bawat pintig ay tila babala. Ngunit ang kanyang kamay ay hindi nanginginig nang hawakan niya ang doorknob. Nakandado ito. Isang bagay na hindi ginagawa ni Rafael noon. Ngunit hindi alam ni Rafael na si Thea ang nagtatago ng lahat ng kopya ng susi sa bahay na ito, kabilang ang mga susi ng mga drawer na akala niya ay siya lang ang may alam. Gamit ang isang maliit na susi na kinuha niya mula sa loob ng kanyang duster, pumasok si Thea sa loob. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng anino sa mga mamahaling muebles. Lumapit siya sa mesa ni Rafael. Ang amoy ng tabako at mamahaling alak ay nanunuot sa kanyang ilong. Binuksan niya ang computer. Ang asul na liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng pagod at lumbay sa kanyang mga mata. Mabilis ang kanyang mga daliri. Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa mga litrato o personal na mensahe. Direkta siyang pumunta sa folder na may label na Project Phoenix. Doon niya nakita ang isang PDF file. Pagbukas niya rito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang dokumento ito para sa paglilipat ng lahat ng shares ni Thea sa isang kumpanyang tinatawag na RS Cortez Holdings. Sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang kanyang sariling lagda. Ang bawat kurba ng panulat, ang bawat tuldok, ito ang kanyang pirma. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na hindi niya kailanman hinawakan ang panulat para sa dokumentong ito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa screen. Doon niya napansin ang isang halos hindi makitang linya sa paligid ng pirma. Isang scan, isang pekeng kopya na kinuha mula sa kanyang mga lumang kontrata at idinikit sa isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kinabukasan. Narinig niya ang mga yabag ng paa na papalapit sa pinto. Ang tunog ng mga sapatos ni Rafael ay mas malakas na ngayon. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto ay tila isang hatol ng bitay sa pandinig ni Thea. Sa isang mabilis na pagkilos, pinindot niya ang power button ng computer. Ang asul na liwanag na nagpapakita ng kanyang ninakaw na pagkatao ay biglang naglaho. Iniwan ang silid sa muling pamamayani ng kadiliman. Hinugot niya ang maliit na susi mula sa drawer at mabilis itong ibinulsa sa kanyang duster. Sapat lamang ang oras para humarap sa pinto nang ito ay bumukas. Pumunghalit ang liwanag mula sa pasilyo. Doon, sa may hamba ng pinto, nakatayo si Rafael kasama si Ludi. Hindi lumapit si Rafael. Sa halip ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala nang makita ang kanyang asawa na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Anong ginagawa mo rito, Thea? I told you to stay outside and assist the caterers. Baka sa boses ni Rafael ang iritasyon, ang uri ng tono na ginagamit ng isang amo sa isang utusan na lumampas sa kanyang hangganan. Bago pa makasagot si Thea, humakbang pasulong si Ludi. Ang amoy ng mamahaling French perfume nito, isang timpla ng rosas at vanilya na nagkakahalaga marahil ng buong-buwang sweldo ng isang ordinaryong empleyado, ay agad na sumakop sa tuyot na hangin ng opisina. Nilampasan nito si Thea na tila ba isa lamang itong dekorasyon sa dingding at diretsong umupo sa swivel chair ni Rafael. Maybe she's just checking if you have some spare change here, Rafael, sabi ni Ludi, sabay pakawala ng isang mapang uyam ng ngiti. Ang kanyang mga mata, na may makapal na maskara, ay mapanghusgang tiningnan ang suot ni Thea mula ulo hanggang paa. O baka naman hindi lang talaga siya sanay sa malalaking pagtitipon kaya nagtatago rito. Tumingin si Thea kay Ludi at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Ang sakit na naramdaman niya kanina
ay unti-unting napalitan ng isang malamig na kapasiyahan. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang duster, isang simpleng kasuotan na may amoy ng murang detergent at pinalambot ng madalas na paglaba. Ito ang amoy ng isang babaeng nag-alaga sa tahanang ito, habang ang amoy ni Ludi ay ang amoy ng katusuhan na nagnanais na mang-agaw. Tinitingnan ko lang kung maayos ang aircon dito. Baka kasi naiinitan ang mga espesyal mong bisita. Mahinahong sagot ni Thea, ang kanyang boses ay walang panginginig. Isang sagot na alam niyang hindi magdudulot ng hinala. Good. Now leave. We have business to discuss. Utos ni Rafael, na hindi man lang siya tiningnan amang ang tinatabihan si Ludi. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng anibersaryo at ang hinala ni Thea ay naging isang malupit na katotohanan sa loob ng korporasyon. Isang linggo matapos ang gabing iyon, formal na ipinakilala ni Rafael si Ludi bilang bagong head of investor relations ng kumpanya. At kasabay ng pag-akyat ni Ludi sa kapangyarihan ay ang marahas na pagtulak kay Thea pababa sa kailaliman ng kawalan. Isang umaga, sa malawak na conference room ng kumpanya, nakatayo si Thea sa gilid habang ang mga board member ay nag-uusap. Siya ang nag-ayos ng mga dokumento sa lamesa. Siya ang nag-check ng mga projector. Ngunit sa paningin ng lahat, siya ay isang anino lamang. "Excuse me, Thea," tawag ni Ludi. Nakaupo ito sa tabi ni Rafael. Suot ang isang mamahaling puting blazer na lalong nagpadilim sa simpleng asul na blusa ni Thea. "We need more coffee here. Make sure it's brewed, not instant. At pakidatasan na rin ng kaunting asukal, baka kasi maging kasing pait ng mukha mo ang lasa." Narinig ni Thea ang mahinang hagik-hik mula sa ilang tauhan ni Rafael. Tumingin siya sa kanyang asawa, umaasang makakita ng kahit kaunting pagtatanggol, ngunit abala ito sa pag-scroll sa kanyang telepono na tila walang narinig. Ang hiya ay gumapang sa mukha ni Thea. Nag-iinit ang kanyang mga pisngi sa harap ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanya kapag siya ang nagre-repaso ng kanilang mga kontrata. Hindi siya nagsalita. Lumakad siya patungo sa coffee maker sa sulok ng silid. Habang nagsasalin siya ng mainit na kape, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Bumalik siya dala ang tasa. Nang iabot niya ito kay Ludi, sadyang napaaga ang pagbitaw ng ibang kamay ng babae. Walang tunog ng basag, kundi ang marahas na pagtalsik ng madilim at kumukulong likido sa ibabaw ng lamesa, dumausdos patungo sa kandungan ni Thea. Ang mainit na kape ay agad na bumaon sa manipis na tela ng kanyang palda, nakakapasa sa balat ng kanyang hita. Napasinghap ang mga tao sa silid. "Oh my gosh, Thea! Ang tanga naman!" Malakas na sabi ni Ludi, bagamat may nakatagong tagumpay sa kanyang mga mata. Tumayo ito at kumuha ng tissue para punasan ang sariling lamesa habang hinahayaan si Thea na nakatayo doon, basa at nasasaktan. "I told you, you don't belong here. Ang galing mo lang yata ay sa kusina. Bakit hindi ka nalang umuwi para maglaba? You are making a mess in Rafael's company." Tumingin si Rafael kay Thea. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan. Hindi para sa ginawa ni Ludi, kundi para sa asawa niyang nagmukhang kaawa-awa. "Go home, Thea. Magpalit ka. Nakakahiya ka sa mga investor," malamig na sabi ni Rafael. Tumingin si Thea sa kanyang hita na nagsisimula ng mamula at humapdi. Tumingin siya kay Ludi na may mapang-uyam na ngiti at kay Rafael na nag-iwas ng tingin. Ang bawat pumatak na kape ay tila bawat taon ng kanyang buhay na itinapon niya para sa mga taong ito. Ngunit sa halip na umiyak, itinuwid ni Thea ang kanyang tayo. "You're right, Ludi," sabi ni Thea sa isang malumanay, ngunit mariing boses na nagpatahimik sa buong silid. "Gagawa ako ng paraan para luminis ang kumpanyang ito." Lumingon siya at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay may kasamang hapdi ng paso sa balat. Ngunit ang kanyang isip ay kasing talas na ng isang bagong hasang patalim.
Ang hapdi sa kanyang hita ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang dangal habang naglalakad palabas ng kumpanyang siya mismo ang tumulong na itayo. Sumakay si Thea sa isang lumang daip, nakikipagsiksikan sa mga taong pawisan at pagod mula sa trabaho. Ang amoy ng usok at alikabok ng Quezon City ay humahalo sa amoy ng natuyong kape sa kanyang palda. Sa gitna ng ingay ng kalsada, ang boses ni Doña Salve ay tila isang sirang plaka sa kanyang isipan. Paulit-ulit na ipinapaalala ang utang na loob na tila isang tanikalang bakal na nakagapos sa kanyang mga bukong-bukong. Bumaba siya sa harap ng isang lumang gusali sa Cubao. Malayo ito sa kintab ng mga skyscrapers sa Makati o sa karangyaan ng opisina ni Rafael. Dito, ang mga pader ay may mga bakas ng lumot at ang amoy ng lumang papel at tinta ay nananaig sa hangin. Huminga ng malalim si Thea bago pumasok sa loob. "Thea, is that you?" Isang lalaking may suot na salamin at maayos na polo ang tumayo mula sa likod ng isang tumpok ng mga libro. Si Attorney Gael Marquez. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng gulat na agad ding napalitan ng pag-aalala nang makita ang hitsura ng kaibigan. Ang huling beses na nagkita sila ay noong araw ng kasal ni Thea, kung kailan binalaan siya ni Gael na huwag sanang ibaon ang kanyang talino sa ilalim ng apelyido ng mga Cortes. "Gael," halos pabulong na sabi ni Thea. Sa sandaling iyon, ang tatag na ipinapakita niya kanina ay tila unti-unting naggigiba. Pinaupo siya ni Gael at binigyan ng isang basong tubig. Hindi ito nagyelo, hindi rin ito galing sa mamahaling dispenser, ngunit ang lamig nito ay tila unang lunas sa nag-aapoy na pakiramdam sa dibdib ni Thea. Tumingin si Gael sa hita ni Thea na halatang may bakas ng paso. "Anong nangyari sa'yo? Did he do this?" Seryosong tanong ni Gael, ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi. "Hindi si Rafael, Gael, pero siya ang nagpahintulot," sagot ni Thea. Inilabas niya ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag, mga litratong kinuha niya mula sa computer ni Rafael noong gabi ng Giyo. "Kailangan ko ng tulong mo, hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang abogado. I want to know how deep this hole goes." Tahimik na binasa ni Gael ang mga dokumento. Ang tanging naririnig sa silid ay ang marahang paglipat ng mga pahina at ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan sa kisame. Habang nagbabasa, ang mukha ni Gael ay lalong naging seryoso. "Thea, this is not just an affair. This is corporate identity theft and plunder," wika ni Gael habang itinuturo ang pekeng pirma sa Project Phoenix. "They are using your name as a shield. Kapag bumagsak ang proyektong ito o kapag nagkaroon ng audit, ikaw ang lalabas na kumuha ng pondo. It's a setup, Thea. A very professional one." Naramdaman ni Thea ang isang malakas na pintig sa kanyang sentido. Ang bawat gabi na iginugol niya sa pag-aayos ng mga buwis ni Rafael, ang bawat pirma na ginawa niya ng may buong tiwala, lahat ay ginamit laban sa kanya. Ang sabi ni Doña Salve, "Utang ko sa kanila ang buhay ko." Mapait na sabi ni Thea, na kung hindi dahil sa kanila, wala akong pangalan. Tumingin si Gael nang diretso sa mga mata ni Thea. Lumapit siya ng kaunti. Sapat na para maramdaman ni Thea ang katatagan ng kanyang presensya. "You are the top of our class, Thea. Ikaw ang nagpanalo sa mga national moot court competitions. Bago mo pa nakilala ang mga Cortes, may pangalan ka na. Itinanim nila sa utak mo ang utang na loob na yan para maging bulag ka habang ninanakawan ka nila." Kinuha ni Gael ang isang lumang litrato mula sa kanyang drawer. Litrato nila noong graduation. Doon, makikita ang isang Thea na may ningning sa mga mata, hawak ang kanyang diploma, handang sakupin ang mundo. Tumingin si Thea sa sarili niyang imahe sa litrato at pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na may bakas ng kape at harina. "The law doesn't care about utang na loob, Thea. It cares about evidence," patuloy ni Gael. "But we have to be careful.
Rafael has the money and the connections. Once we move, he will strike back. Are you ready for that? Tumayo si Thea. Ang hapdi sa kanyang hita ay humupa na, pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumingin siya sa paligid ng opisina ni Gael, puno ng mga batas at katotohanan. Dito, ang mga titik ay may tinig. Dito, ang kanyang pangalan ay hindi lamang isang pirma sa buhangin na madaling mabura ng alon. Hindi lang ako handa, Gael. Gusto kong makita kung paano guguho ang kastilyong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Wika ni Thea. Bago siya umalis, may isang bagay na naalala si Thea. Gael, may binanggit silang RS Cortez Holdings. Doon nila inililipat ang mga shares ko. Kumunot ang noo ni Gael. Muli niyang tiningnan ang mga dokumento. RS Cortez? Rafael and Salve? Common sense would say that. Pero may nalaman ako tungkol sa tatay ni Rafael bago siya mamatay. There was an account under a different name. I'll look into this. Habang naglalakad si Thea palabas, nakatanggap siya ng isang text mula kay Rafael. Where are you? Mom is asking for her dinner. Make sure the sinigang is sour enough. Don't be late. We have guests from the board tonight. Isang ngiti na kasing lamig ng yelo ang gumuhit sa mga labi ni Thea. Inilagay niya ang kanyang telepono sa bulsa at nagsimulang maglakad. Hindi siya uuwi para magluto. Uuwi siya para maging isang anino na magmamasid sa huling hapunan ng mga traidor. Ang usok mula sa kumukulong sinigang ay yumayakap sa bawat sulok ng malawak na kusina. Ang amoy ng maasim na sampalok ay nanunuot sa bawat hibla ng kurtina. Isang amoy na dati ay sumisimbolo sa init ng tahanan, ngunit ngayon ay tila amoy ng isang namumuong lason. Hawak ni Thea ang sandok, pinagmamasdan ang bawat bula na lumalabas sa sabaw. Habang sa labas, sa malawak na dining hall, naririnig niya ang mga halakhak na tila mga patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Thea, ang tagal naman yan. Gutom na ang mga board members. Ang boses ni Doña Salve ay pumasok sa kusina bago pa ang kanyang katawan. Suot ng matandang babae ang kanyang pinakamahal na kwintas na perlas. Ang kintab nito ay tila nanunuya sa pawisang noo ni Thea. Lumingon si Thea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado sa kabila ng pagod. Sandali na lang po, Mami. Tinitiyak ko lang na sapat ang asim, gaya ng gusto ni Rafael. Dapat lang. Maraming mahahalagang tao ang narito. Huwag mo kaming ipapahiya. Dagdag ni Doña Salve bago muling lumabas. Ang tunog ng kanyang mamahaling tsinelas ay tila isang babala. Nang ihain ni Thea ang pagkain, ang lahat ng mata ay nakatuon sa hapag. Naroon si Rafael, nasa kabisera, tila isang hari na naghahari sa kanyang kaharian ng dumi. Sa tabi niya, na dapat ay upuan ni Thea, ay nakaupo si Ludi. Nakasuot ito ng isang pulang bestido na kasing kulay ng kasalanan. Ang kanyang boses ay malambing habang nakikipag-usap sa mga miyembro ng board. Thank you, Thea. Wika ni Rafael nang ilapag ni Thea ang mangkok ng sinigang sa harap niya. Hindi man lang siya tumingin sa asawa. Ang kanyang atensyon ay nakatutok sa mga dokumentong nakalatag sa gitna ng mga plato. Ang mga dokumentong alam ni Thea na naglalaman ng kanyang unti-unting pagkaubos. This is what I love about Thea, sabi ni Rafael sa mga bisita. Ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na pagmamalaki. She knows her place. In this fast-paced world of real estate, you need someone who keeps the home fire burning. She is the invisible strength of the Cortez family. Isang mahinang tawanan ang sumunod. Invisible strength? O baka invisible wife? Parinig ni Ludi, sabay higop ng sabaw. But really, Rafael, this sinigang is a bit overwhelming. Parang masyadong maraming sampalok. Minsan ang sobrang asim, nakakasuka na. Tumingin si Thea kay Ludi. Ang dalawang babae ay nagkatitigan. Ang isa ay puno ng tagumpay at ang isa ay puno ng lihim na kaalaman. Naramdaman ni Thea ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang apron.
Ang bawat salita ni Ludi ay tila isang sampal, isang paghamak sa bawat sakripisyong ibinigay niya para sa pamilyang ito. The sourness is to balance the fat, Ludi, mahinahong sagot ni Thea. Kasi kapag masyadong malinamnam ang kinakain mo, baka makalimutan mo na ang dumi na kasama nito. Natigilan ang buong hapag. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang tumigil. Tumingin si Rafael kay Thea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Hindi ito ang Thea na kilala niya. Ang Theyang laging yumuyuko. Ang Theyang laging sumasagot ng opo at sige po. What did you say? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng banta. Sinasabi ko lang na kailangan ng balanse sa lahat ng bagay, sagot ni Thea, habang dahan-dahang kinukuha ang mga bakanting plato. Gaya ng pagbalanse ng mga accounts sa kumpanya, di ba? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang tibok ng puso ni Thea na tila isang tambol ng digmaan. Si Doña Salve ay tila nabulunan sa kanyang pagkain habang si Ludi ay napakapit sa kanyang baso ng wine. You're tired, Thea. Go to your room. Malamig na utos ni Rafael. Tumalikod si Thea at naglakad patungo sa kusina. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, narinig niya ang bulong ni Ludi kay Rafael. I told you, she's becoming suspicious. You need to check the office logs. Baka may nakialam sa computer mo nung gabi ng Gyo. Napatigil si Thea sa likod ng pinto ng kusina. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Alam na nila. O hindi ba babaasa? May hinala na sila. Mabilis siyang umakyat sa itaas, hindi sa kanyang kwarto, kundi sa isang maliit na storage room kung saan niya itinago ang kanyang luma at sirang laptop. Ang pawis ay tumatulong mula sa kanyang noo. Hindi dahil sa init ng kusina, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat. Binuksan niya ang kanyang telepono para i-message si Gael, ngunit bago pa niya matype ang unang titik, narinig niya ang mabibigat na yabag ng paa sa hagdan. Ang tunog ng mga sapatos ni Rafael ay papalapit sa storage room. Thea, are you in there? Hindi lang yun boses ng asawa. Yun ay boses ng isang mga ngaso na alam na may nakatakas sa kanyang bitag. Ang malamig na bakal ng seradura ay dahan-dahang umiikot, isang tahimik na babala na ang panganib ay nasa pintuan na. Sa loob ng madilim na storage room, mabilis na isiniksik ni Thea ang kanyang lumang laptop sa ilalim ng isang tumpok ng mga maalikabok at lumang kumot. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang kalmahin ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo at kasama nito ay ang mataas at nagbabantang figura ni Rafael. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Thea? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit may nakatagong talim sa bawat pantig. Tumingala si Thea, pinunasan ang pekeng pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang apron. Naghahanap ako ng malinis na mantel. Nabuhusan ng alak ang mesa sa labas kanina. Gusto kong palitan bago makita ni Mommy. Tinitigan siya ni Rafael ng matagal. Ang mga mata nito ay naghahanap ng kasinungalingan sa mukha ni Thea. Ngunit ang tanging nakita nito ay ang mukha ng isang asawang tila pagod na pagod sa gawaing bahay. Huminga ng malalim si Rafael at inayos ang kwelyo ng kanyang polo. Leave that. Wala na ang mga bisita. Malamig na utos ni Rafael. Pumunta ka sa study room. My mother wants to see you. Now, habang naglalakad pababa ng hagdan, nararamdaman ni Thea ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya nang pumasok siya sa study room. Nakaupo si Doña Salve sa malaking silyang gawa sa balat. May hawak na isang tasa ng tsa na umuusok pa. Sa ibabaw ng mahabang mesa na yari sa mahogany, may isang makapal na folder na nakabukas at sa tabi nito ay isang gintong fountain pen. Upo, Thea, utos ni Doña Salve nang hindi man lang tumitingin sa kanya.
Naupo si Thea sa kabilang dulo ng mesa. Tumayo naman si Rafael sa likuran ng kanyang ina. Nakahalukip-kip, tila isang gwardiya na nagbabantay sa isang bilanggo. Thea, we need to talk about the family's future. Panimula ni Doña Salve, ang boses ay biglang naging malumanay. Puno ng mapagpanggap na pag-aalala. Nakita mo naman kung gaano kalaki ang inilago ng negosyo ni Rafael. But with great success comes great risk. Maraming gusto sumira sa kumpanya. We need to consolidate our assets to protect them from liabilities. Inusog ni Rafael ang folder palapit kay Thea. This is a family asset restructuring agreement. It simply means ililipat natin ang mga nakapangalan sa atin sa isang holding company. It's purely administrative, sweetheart, para hindi ka na rin mamroblema sa mga legal na papeles na hindi mo naman lubos na naiintindihan. Ibinaba ni Thea ang kanyang paningin sa dokumento. Ang mga salitang nakalimbag doon ay malinaw. Hindi ito proteksyon. Ito ay isang formal na paghubad sa kanya ng lahat ng karapatan sa mga ari-arian na pinaghirapan nilang ipundar. Ang bawat sentimong inambag niya mula sa kanyang sariling bulsa noong nagsisimula pa lang sila, ang bahay na tinitirhan nila, lahat iyon ay isusuko niya sa RS Cortez Holdings. Kinuha ni Thea ang gintong panulat. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga daliri. Tiningnan niya si Rafael na ngayon ay may bahagyang ngiti ng tagumpay sa labi. Naghihintay sa kanyang huling pagsuko. Tiningnan niya si Doña Salve na nakataas ang kilay, kumpiyansa na ang utang na loob ay sapat na para pasunurin ang isang alipin. At doon, naganap ang hindi nila inaasahan. Dahan-dahang ibinaba ni Thea ang panulat sa ibabaw ng makapal na papel. Hindi niya ito itinapon. Inilapag niya ito nang may matinding pag-iingat. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng basag na salamin. Hindi ko mapipirmahan ito, Mami. Mahinahong wika ni Thea. Nagliwanag sa galit ang mga mata ni Doña Salve. Ang tasa ng tsa ay mariing ibinaba sa platito. Ang pag-alingaw-ngaw nito ay pumuno sa tahimik na silid. What did you just say, bulyaw ni Doña Salve? Ang kanyang malumanay na maskara ay tuluyang nawasak. Are you out of your mind? Isang pirma lang ang hinihingi namin sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, dinampot ka namin noong wala kang makain, binigyan ka ng magandang buhay, at ngayon, magmamatigas ka sa isang simpleng pabor? Wala kang utang na loob. Hindi nag-iba ang ekspresyon ni Thea. Buhay ba ang tawag dito, Mami? O pagiging utusan na may titulo ng asawa? Binasa ko ang kontrata. Kung pipirmahan ko ito, inaamin ko na wala akong naging kontribusyon sa pamilyang ito. At pareho nating alam na hindi iyan totoo. Bumaling si Thea sa isang partikular na pahina ng dokumento. May isang detalye roon na hindi nakatakas sa kanyang matalas na isip. Isang malawak na lupain sa San Jose ang nakalista upang ilipat agad-agad. Kumunot ang noo ni Thea. Ang lupaing iyon ay matagal ng bakante at hindi bahagi ng mga pangunahing proyekto ni Rafael. Bakit apuradong ilipat ito sa holding company? Sino ang tunay na nag-aangkin ng kapirasong lupang yon bago pa man ito bilhin ng Cortez Group? Isang katanungan ang bumuo sa kanyang isipan na alam niyang magiging susi sa lahat. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, marahas na hinawakan ni Rafael ang braso ni Thea. Ang mga daliri ni Rafael ay bumaon sa kanyang balat, nagdudulot ng kirot na pumipigil sa daloy ng kanyang dugo. Don't you dare speak to my mother like that! Madiin na bulong ni Rafael, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula kay Thea. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nakakasulasok. You listen to me, Thea. Hindi ito isang pakiusap. You are going to sign this paper dahil kapag hindi mo ginawa, isusumpa ko sa'yo. Bukas na bukas, lalabas ka ng bahay na ito nang walang kahit isang kusing. Haharap ka sa mundo bilang isang babaeng walang pangalan, walang pera, at walang pamilya. I will destroy you. Tinitigan ni Thea ang mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Wala nang natirang pag-ibig doon.
Tanging kasakiman at puot. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Unti-unti niyang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak nito. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang apron, at walang pasabing naglakad palabas ng silid. Naiwan sina Rafael at Doña Salve na nakatingin sa kanyang likuran, hindi makapaniwala na ang ibong nakulong sa hawla ay nagsisimula nang basagin ang mga rehas. Ang umaga ay dumating na may kasamang kakaibang lamig, na tila ba ang mismong araw ay nag-aalangan na sumilip sa bintana ng mansyon ng mga Cortes. Sa loob ng kusina, ang bango ng barakong kape ay muling namayani. Nakagawian na ni Thea ang gisingin ng bahay sa amoy ng paglilingkod. Ito ang kanyang wika ng pag-ibig, isang wikang hindi kailanman natutunan ng mga taong nakatira sa ilalim ng bubong na ito. Habang maingat na isinasalin ni Thea ang mainit na likido sa tasa ni Rafael, ang kanyang mga mata ay napatigil sa isang bagay na nakasampay sa upuan sa hapagkainan. Isang kulay rosas na silk robe. Dahan-dahang binitawan ni Thea ang takore. Ang silk robe na yon ay pamilyar. Iyon ang regalo ni Rafael sa kanya noong kanilang ika-5 anibersaryo. Isang bagay na itinago niya dahil sa sobrang pagpapahalaga. Ngunit kalaunan ay sinabi ni Rafael na nawala raw ng katulong sa labada. Bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Ludi. Suot ang robe na yon. Ang seda ay kasing kintab ng mapanghamak na ngiti sa kanyang mga labi. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila isang lason na humahalo sa amoy ng kape ni Thea. "Morning, Thea. Thanks for the coffee. Sakto lang ang init gaya ng gusto ni Rafael sa akin." Wika ni Ludi habang komportabling umuupo sa silyang dapat ay kay Thea. Hinawakan niya ang tasa at humigop ng dahan-dahan. Ang kanyang mga daliri na may pulang pintura sa kuko ay tila mga galamay na umaagaw sa lahat ng pag-aari ni Thea. Walang imik si Thea. Ang hiya ay gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang dibdib. Isang uri ng hiyang, hindi dahil sa may nagawa siyang masama, kundi hiyang nagmumula sa pagkaunawa na ang kanyang buong buhay ay ginawa nilang isang malaking biro. Ang robe, na simbolo ng pag-ibig ng kanyang asawa, ay suot ngayon ng babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Nararamdaman ni Thea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang hablutin ang robe na yon, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang bawat hibla ng seda sa katawan ni Ludi ay tila bawat taon ng buhay ni Thea na ninakaw at ibinigay sa iba. "Don't look at me like that, Thea," patuloy ni Ludi. Ang boses ay puno ng tamis na nakakasuka. "Rafael told me everything last night. You're being difficult. Sayang naman. You could have left with dignity. Pero dahil pinili mong magmatigas, pati itong robe na ito hindi na sayo. Actually, wala na talagang sayo rito." Tumalikod si Thea. Hindi niya hinintay na lumabas si Rafael. Hindi niya hinintay na makita ang paghamak sa mga mata ng kanyang asawa. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, ang bag na kasama niya noong siya ay nagtatrabaho pa bilang isang simpleng clerk, at lumabas ng bahay. Naglakad siya sa ilalim ng mainit na araw. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang nakaraan. Nagtungo siya sa isang maliit na parke sa tapat ng sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang biyenang lalaki. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, naghihintay si Mang Isko. Ang matanda ay nakasuot ng kupas na polo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang sobreng kulay kape. Si Mang Isko, ang dating katiwala ng lupain ng mga Cortes sa San Jose, ang lupang nakita ni Thea sa kontrata kagabi. "Ma'am Thea, akala ko ay hindi na kayo darating." Paos na wika ni Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. "Mang Isko, kailangan kong malaman ang totoo. Ano ang nangyari sa lupain sa San Jose? Bakit gustong-gusto ni Rafael na ilipat iyon sa holding company ngayon?" Tanong ni Thea. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng pagod. Huminga ng malalim ang matanda at inabot ang sobre.
Sa loob nito ay may isang sulat na may selyo ng bangko at isang lumang sertipiko. Ang lupang iyon, ma'am, ay hindi kailanman naging utang ng pamilya Cortez. Iyon ay pamana ng namayapang Don sa inyo. Ipinangalan niya iyon sa inyo bago siya mamatay bilang pasasalamat sa pag-aalaga ninyo sa kanya. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Thea. Ang lupang inakala niyang pag-aari ni Rafael ay sa kanya pala mula pa noong una. Ngunit nalaman ito ni Rafael, patuloy ni Mang Isko, ang boses ay halos bulong na lamang. Sinabihan niya ako na manahimik. Sinabi niya na ang Don ay nagkaroon ng malaking utang kaya kailangang ibenta ang lupa. Pero ang totoo, ginamit nila ang dokumentong yon para kumuha ng loan sa bangko nang hindi ninyo nalalaman. At ngayon, ma'am, ang lupang iyon ay nakatakdang tayuan ng isang malaking mall. Millions, ma'am. Millions ang halaga niyon. Napahawak si Thea sa sandalan ng bangko. Ang lamig na naramdaman niya sa kusina kanina ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Hindi lang siya pinagtaksilan sa kama. Ninakawan siya ng kinabukasan na sadyang inilaan para sa kanya ng taong itinuring siyang tunay na anak. Ang utang na loob na ipinapamukha sa kanya ni na Doña Salve at Rafael ay isang malaking kasinungalingan. Sila ang may utang sa kanya. May isa pa, ma'am, sabi ni Mang Isko habang inilalabas ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Ang susi sa box ni Don sa lumang post office sa kanto. Sabi niya sa akin noon, kapag dumating ang araw na parang guguho na ang mundo ninyo, ibigay ko ito sa inyo. Kinuha ni Thea ang susi. Ang metal nito ay malamig at matigas, tila isang sandata na ibinigay sa kanya mula sa hukay. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng mansyon kung saan kasalukuyang nagdiriwang ang mga buwitre. Ang kanyang pagsasawalang kibo ay tapos na. Ang multo ng nakaraan ay natuto ng humawak ng espada. Ang umaga sa kanilang marangyang subdivision ay palaging nagsisimula sa amoy ng sariwang hamog na humahalo sa bango ng mga namumulaklak na sampagwita sa gilid ng kalsada. Dati, ito ang oras kung kailan nararamdaman ni Thea ang kapayapaan habang naglalakad patungo sa pampublikong pamilihan. Ngunit ngayon, ang hangin ay tila naging mabigat at nakakasulasok. Habang naglalakad siya sa bangketa, napansin niya ang mga mapanuring mata ng mga kapitbahay. Ang mga babaeng dati ay ngumingiti at bumabati sa kanya tuwing nag-aabot siya ng sobrang ulam. Ngayon ay nagbubulungan sa likod ng mga nakataas na pamaypay. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng matatalim na tingin na tila ba may dalang nakakahawang sakit ang kanyang presensya. Umilaw ang screen ng kanyang lumang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang naglalaman ng isang link. Nang buksan niya ito, bumulaga sa kanya ang isang artikulo mula sa isang sikat na gossip blog. Naroon ang litrato niya at ni Attorney Gael na kuha sa labas ng lumang gusali sa Cubao noong isang araw. Ang anggulo ng litrato ay sadyang ginawang malisyoso. Tila ba magkayakap sila sa dilim. Kahit ang totoo ay inaalalayan lang siya ni Gael dahil sa kirot ng kanyang lapso. Ang pamagat ng artikulo ay kasing pait ng apdo. Wife of prominent real estate CEO, caught with lawyer lover, biyaya na, sinayang pa. Girl, did you see the post? Akala ko pa naman martir. Yun pala may itinatagong abogado sa Cubao. Dinig ni Thea mula sa dalawang ginang na nagkukunwaring nagdidilig ng halaman sa kabilang bakod. Ang kanilang boses ay sadyang nilakasan, isang parinig na sinadya para tumusok sa kanyang pandinig. Kaya pala ang lakas ng loob mag-inarte sa asawa at sa biyenan. Poor Rafael, he gave her everything. Diyan mo talaga makikita. Kapag galing sa hirap, walang utang na loob. Kumagat pa sa kamay na nagpakain sa kanya. Sagot naman ng isa, ang tono ay puno ng pandidiri. Naramdaman ni Thea ang pag-akyat ng init mula sa kanyang batok patungo sa kanyang mukha. Ang lumang hiya na itinanim ni Doña Salve sa kanyang isipan ay pilit na gumagapang pabalik. Pilit na ibinababa ang kanyang ulo. Ang bawat panghuhusga
ay tila maliliit na bato na ibinabato sa kanya ng lipunang mas naniniwala sa magagarang kasuotan kaysa sa malinis na budhi. Ngunit huminga ng malalim si Thea. Ipinaalala niya sa kanyang sarili ang lupang ninakaw, ang pekeng pirma, at ang mga panlilinlang na nakatago sa likod ng mga ngiti ni na Rafael at Ludi. Ang mga taong ito na nanghuhusga sa kanya ay mga bulag na sumasamba sa isang Diyos-Diyosang gawa sa kasinungalingan. Sa halip na yumuko, itinuwid ni Thea ang kanyang likod. Inayos niya ang pagkakasabit ng kanyang lumang bag sa kanyang balikat. Tumingala siya. Sinalubong ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang kanyang mga hakbang ay naging mas madiin, mas buo. Ang magaspang na semento sa ilalim ng kanyang sapatos ay nagpapaalala sa kanya na ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay hindi ginawa sa hangin. Ito ay gawa sa hirap, sa pawis, at sa katotohanan. Dumaan siya sa harap ng mga nagbubulungan na may malamig na mukha. Hindi sila binigyan ng kasiyahan na makitang nasasaktan siya. Tumunog ang kanyang telepono. Si Gael ang tumatawag. Thea, don't read the news. It's a smear campaign. Mabilis na wika ni Gael mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at galit na pinipigilan. Rafael's PR team is working overtime. Gusto nilang sirain ang credibility mo sa mata ng publiko para kapag dinala natin ito sa korte, ikaw na ang lalabas na masama. They want to bury you in public opinion. Alam ko, Gael. Mahinahong sagot ni Thea. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-iyak. Sila ang nagturo sa akin kung paano maging manhid. Let them talk. Mas mabuti nang isipin nilang mahina at desperada ako. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Gael. Tila nakahinga ng maluwag dahil sa katatagan ng kaibigan. Good. Hold your head up, Thea. Habang abala sila sa paggawa ng kwento, may nakita akong butas sa SEC registration ng R.S. Cortez Holdings. Isang detalye na hindi nila inaasahang titingnan natin. Just wait for my signal. I am preparing a weapon they won't see coming. Maghihintay ako, Gael. Maraming salamat. Binaba ni Thea ang telepono. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay unti-unting napawi ng liwanag ng pag-asa. May mga taong naniniwala sa kanya at yun ay sapat na. Pagdating niya sa harap ng mataas na gate ng mansyon upang kunin ang kanyang mga natitirang gamit, isang itim na sasakyan ang nakaparada roon. Isang lalaking nakasuot ng formal na polo barong ang nakatayo, tila may hinihintay. Nang makita siya, agad itong lumapit. Ang hangin ay biglang nanlamig, nagdadala ng amoy ng lumang papel at selyo ng gobyerno. Mrs. Teodora Villanueva Cortez? Tanong ng lalaki. Ang boses ay walang emosyon. Ako nga, sagot ni Thea. Inabot ng lalaki ang isang makapal na brown envelope. You are hereby served. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Thea ang sobre. Inaasahan niyang ito ay mga papeles para sa annulment na pilit isinisiksik ni Rafael. Ngunit nang mabasa niya ang unang pahina, tila tumigil ang ikot ng mundo. Hindi ito hiwalayan. Ito ay isang formal na demanda mula sa Board of Directors ng Cortez Group. Siya ay kinakasuhan ng corporate espionage at breach of non-disclosure agreement. Bilyon-bilyong piso ang hinihinging danyos at may kasama itong temporary restraining order na nagbabawal sa kanya na lumapit sa kahit anong ari-arian ng kumpanya, kabilang na ang sarili niyang bahay. Nais nilang patahimikin siya ng tuluyan, ikulong sa utang na hindi niya kayang bayaran, at patayin ang anumang natitirang boses na mayroon siya. Ang malawak na ballroom ng isa sa pinakamagarang hotel sa Makati ay napuno ng nakakapasong liwanag mula sa mga chandelier na gawa sa libu-libong kristal. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling wine, kape, at pabangong imported na isinusuot ng mga kilalang personalidad sa mundo ng real estate, mga mamamahayag, at mga politikong inimbitahan para saksihan ang pinakamalaking anunsyo ng Cortez Group.
Ito ang gabi ng pag-akyat ni Rafael sa rurok ng tagumpay, ang paglunsad ng proyektong itatayo sa lupaing ninakaw niya mula kay Thea. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rafael. Suot ang isang mamahaling suit na hinabi ng sikat na designer. Ang kanyang nangiti ay perpekto, handang manlinlang ng libu-libong mamumuhunan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Ludi. Suot ang isang nakasisilaw na itim na gown. Ang kamay nito ay magaan na nakapatong sa braso ni Rafael. Sila ang imahe ng kapangyarihan at tagumpay, isang mag-asawang hari at reyna ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Tonight, we are not just launching a project. Malakas na panimula ni Rafael, ang kanyang baritono ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. We are building a legacy built on trust, integrity, and family values. Values that the Cortez name has always stood for. Pumalakpak ang mga tao. Nagniningning ang mga mata ni Doña Salve habang nakaupo sa front row. Pumapalakpak ng may pagmamalaki sa kanyang anak na lalaki. Ang anak na nagbigay ng karangalan sa kanilang pangalan na unti-unti nang ibinabaon sa utang noon. Ngunit ang palakpakan ay biglang naputol. Sa likuran ng bulwagan, ang malalaking pintuang kahoy ay bumukas. Ang ingay ng mga bisita ay dahan-dahang namatay, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan habang ang lahat ng mata ay napadako sa babaeng pumasok. Si Thea. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Wala siyang suot na gintong alahas. Ang suot niya ay isang simpleng puting blazer at itim na pantalon. Ang parehong suot niya noong siya pa ay isang bagitong legal assistant na nag-aaral ng bawat pahina ng mga kontrata upang protektahan si Rafael mula sa pagkalugi. Ang kanyang muka ay walang kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kapangyarihang mas nakasisilaw kaysa sa anumang chandelier sa silid. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang luma at makapal na brown folder. Ang amoy ng mamahaling pabango sa paligid ay tila umurong, napalitan ng malamig at tuyot na hangin ng katotohanan. Dahan-dahan, sa kabila ng bulong-bulungan ng mga naguguluhang bisita, naglakad si Thea patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay matatag, walang pag-aalinlangan, bawat yabag ay sumisira sa ilusyon ng gabi. Guards, ano ang ginagawa ninyo? Palabasin ninyo ang babaeng yan. Sigaw ni Doña Salve. Ang boses nito ay nanginginig sa galit at takot. Tumayo ang matanda. Pilit na kumakaway sa mga security guard na nakatayo sa gilid. Lumapit ang dalawang malalaking gwardiya, ngunit bago pa nila mahawakan si Thea, isang boses mula sa likuran ang nagpatigil sa kanila. Subukan ninyong hawakan ang kliyente ko at ihahabla ko kayo ng illegal detention at assault. Pumasok si Attorney Gael. Hawak ang kanyang sariling briefcase. Ang mukha nito ay tigas ng bato. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng mensahe sa lahat. Ito ay hindi eksena ng isang baliw na asawa. Ito ay isang formal na paghaharap. Nakarating si Thea sa paanan ng entablado. Tumingala siya kay Rafael. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang lakas, ngayon ay tila isang maliit at nanginginig na anino. Ang ngiti ni Rafael ay naglaho, napalitan ng pamumutla na mas puti pa sa kanyang polo. Thea, what are you doing here? This is not the time or place. Madiin na bulong ni Rafael mula sa entablado. Pilit nang ngumingiti para hindi mahalata ng mga reporter ang kanyang kaba. Go home. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat mamaya. Wala na akong uuwian, Rafael. Malamig ngunit malinaw na sagot ni Thea. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat ang lakas nito para marinig ng mga nasa unang hilera, kabilang ang mga reporter na nagsimula nang itapat ang kanilang mga recorder. Tinanggalan mo ako ng bahay. Dinemanda mo ako ng espionage para manahimik ako. At ngayon, ipinagmamalaki mo ang family values sa harap ng mga taong ito. Binuksan ni Thea ang brown folder. Inilabas niya ang mga dokumento at iniabot ito sa mga reporter na nasa kanyang tabi. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang pumutok tulad ng kulog bago ang bagyo. Ladies and gentlemen,
The land where this legacy project will be built does not belong to the Cortes Group. Idineklara ni Thea. Ang kanyang mga salita ay tila mga palaso na direktang tumama sa puso ni Rafael. Ang lupaing iyon ay nasa ilalim ng aking pangalan at ang dokumentong ginamit nila para ipangutang ito sa bangko ay naglalaman ng isang pinekeng lagda. Isang lagdang nakuha mula sa isang lumang kontratang ninakaw mismo ni Rafael Cortes mula sa aking mga personal na gamit. Isang malakas na singhap ang umaling-awngaw sa buong bulwagan. Nagsimula ng magkagulo ang mga mamumuhunan, nagbubulungan sa isa't isa. Ang kanilang mga muka ay nakakunot sa pag-aalala para sa kanilang pera. "She is lying! She is crazy!" Sigaw ni Ludi, sinusubukang agawin ang mikropono. "She is just a bitter wife who can't accept that she's been replaced. Niloloko niya kayo. Wala siyang ebidensya." Ngunit hindi natinag si Thea. Lumingon siya kay Ludi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tahimik na gigil na matagal niyang kinimkim. "Ebidensya ba ang gusto mo, Ludi?" tanong ni Thea. Itinaas niya ang isa pang piraso ng papel. Ito ang bank statement ng RS Cortes Holdings, isang shell company kung saan inililipat ni Rafael ang mga pondo ng mamumuhunan. Mga pondong ginamit para bumili ng 3 sports car at isang condominium sa BGC na nakapangalan sa'yo, Ludi Serrano. Biglang umatras si Ludi. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang mga reporter ay nagsimulang isigaw ang mga katanungan. Itinutulak ang isa't isa upang makalapit palalo sa entablado. Natigilan ang lahat nang bumukas muli ang pintuan sa likuran. Pumasok ang isang lalaking medyo hukot na ang lakad, ngunit may daladalang determinasyon sa kanyang mga mata. Si Mang Isko. Hawak niya ang isang luma at naninilaw na sobre. Hindi siya nagsisinungaling. Paos na wika ni Mang Isko na lumapit at tumabi kay Thea. Tiningnan niya ng diretso si Doña Salve. "Nandito ang tunay na testamento ni Don Cortes. Siya mismo ang nagbigay sa akin nito dahil alam niyang darating ang araw na ipagkakanulo ng kanyang asawa at anak ang kaisa-isang taong tapat na nag-alaga sa kanya." Ang mundo ay tumigil para kay Rafael at Doña Salve. Ang kanilang kastilyong buhangin ay sinimulan ng tangayin ng alon. Tila nagyelo ang buong bulwagan. Ang mapanlait ng ngiti na kanina ay nakapaskil sa mukha ni Rafael ay tuluyang natunaw. Naiwan ang isang hitsurang tila batang nahuli sa pagnanakaw. Ang init ng mga spotlight sa entablado na dati ay nagpapakinang sa kanya. Ngayon ay nagpapalabas ng malapot na pawis mula sa kanyang noo, sumisira sa kanyang perpektong ayos. Si Doña Salve, na hindi makapaniwala sa nakikita, ay nanginginig na tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Mang Isko at sa naninilaw na papel na hawak nito, isang kahangalan. Nang gagalaiting sigaw ni Doña Salve, ang kanyang boses ay pumipiyok sa labis na galit at hiya dahil sa mga matang nakatingin sa kanya. "Huwag kayong maniwala sa matandang yan. He is just a disgruntled servant. At ikaw, Thea, hanggang saan ang kaya mong imbentuhin para lang makapaghiganti dahil pinagpalit ka ng anak ko? Utang na loob. You are nothing without the Cortes name." Dahan-dahang binaling ni Thea ang kanyang paningin sa kanyang biyenan. Sa loob ng 7 taon, ang mga salitang yon ay sapat na para payukuin siya, para maging alipin siya ng takot at pagtingala. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang matandang babae, wala siyang nakitang kapangyarihan, isang matandang babae lamang na nakakapit sa ilusyon ng isang marangyang apelyido na matagal nang inaamag. "Ang Cortes name, Mommy?" Kalmadong tugon ni Thea, ang kanyang boses ay malamig, matalas, at pumupuno sa buong silid. Naglakad siya papalapit kay Doña Salve. Ang amoy ng takot ng pamilya Cortes ay hindi na kayang itago ng kanilang mga mamahaling pabango. "Kailan ninyo huling tiningnan ang mga libro ng kumpanya ng hindi dumadaan kay Rafael? Akala nyo ba
Ang pangalan ninyo ang nagpapakain sa atin noong mga unang taon ng kasal namin. Wala kayong pera, Mami. Baon kayo sa utang noong mamatay si Daddy. Napasinghap ang mga bisita. Si Doña Salve ay umatras ng bahagya. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ako ang nag-ayos ng mga unpaid taxes ninyo. Ako ang nagmakaawa sa mga bangko para i-restructure ang mga loan ninyo para hindi marimata ang mansyong pinagmamalaki ninyo. Hindi ninyo ako pinulot mula sa basurahan. Kayo ang sumandal sa akin noong kayo na ang nabubulok. Walang patid ang mga salita ni Thea. Bawat pangungusap ay tila paghampas ng martilyo na nagwawasak sa rebulto ng pagmamataas ni Doña Salve. Mula sa entablado, pilit na bumaba si Rafael. "Shut up, Thea. That's enough. Guards, ilabas ninyo ang babaeng ito." Ngunit walang gwardiya ang lumapit, lalo na't nakaharang si Attorney Gael at ang mga reporter na ngayon ay uhaw na uhaw sa bawat salitang bibitawan ni Thea. Hinarap ni Thea ang kanyang asawa. "Natatakot ka na malaman ng ina mo ang totoo, Rafael? Na para masustentuhan mo ang luho ni Ludi at para mapanatili mo ang imahe mong bilyonaryo, isinangla mo ng palihim ang ancestral house ng mga Cortes. Ang bahay na pinakaiingatan ng iyong ina, nakapangalan na ngayon sa bangko at dahil sa mga peke mong proyekto, marerimata na ito sa susunod na buwan." Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Doña Salve. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napakapit siya sa sandalan ng upuan. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng pagtanggi. "Rafael, totoo ba ito? Ang bahay natin? Ang dangal ng pamilya natin?" Nanginginig na tanong ng matanda. Hindi makasagot si Rafael. Napayoko siya. Ang kanyang katahimikan ay sapat na pag-amin sa harap ng lahat ng mga mamumuhunan na ngayon ay nag-uunahang tawagan ang kanilang mga abogado para i-pull out ang kanilang pondo. Sa gilid ng entablado, nakita ni Thea ang pag-atras ni Ludi. Sinusubukan nitong tumakas. Dahan-dahang naglalakad patungo sa likurang pintuan. Tinatakpan ng mukha gamit ang kanyang mamahaling purse. "Saan ka pupunta, Ludi?" Madiin na tawag ni Thea na nagpapahinto sa babae. Tiningnan siya ni Thea mula ulo hanggang paa, isang tingin na napuno ng pandidiri, ngunit walang bahid ng pagkainggit. "Kailangan mo pang magpaliwanag sa SEC bilang co-incorporator ng RS Cortes Holdings. Kasabwat ka sa plunder at falsification of public documents. You wanted my spot so badly? Then take it. Pati ang kulungan na sadyang inihanda ni Rafael para sa akin. Sa'yo na." Namula sa galit at takot si Ludi. Hinarap niya si Rafael. "Tell them I had nothing to do with this. Rafael, sabihin mo sa kanila na ikaw ang nag-utos sa akin na magpeke ng mga papeles. I was just an employee." Ang pagtatraidor ay naging ganap. Ang mga buwitre na kanina ay magkakasamang kumakain sa iisang hapag ay ngayon ay nagtutukaan upang iligtas ang kanilang mga sarili. Ang pag-ibig at katapatan na ipinagmamalaki nila ay natunaw sa harap ng batas. Mula sa labas ng hotel, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ay nagsimulang sumayaw sa mga salamin ng bulwagan. Ang pagdating ng mga awtoridad ay hindi na nangailangan ng anunsyo. Ilang matitikas na pulis, kasama ang mga investigador mula sa NBI ang pumasok sa loob. Nilapitan nila sina Rafael at Ludi. Ipinakita ng nangungunang pulis ang isang dokumento. "Rafael Cortes at Lourdes Serrano, may warrant of arrest kayo para sa kasong estafa, falsification of public documents at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Sumama kayo sa amin ng maayos." Habang ipinapasok ang malamig na posas sa mga pulso ni Rafael, tumingin siya kay Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, isang uri ng pagkaawa na hindi kailanman niya ibinigay sa kanyang asawa noong ito ay nasa ibaba. "Thea, please, mag-asawa tayo. I did this for us, for our future. Maawa ka sa akin." Umiiyak na pakiusap ni Tito Rafael. Ang kanyang dangal ay tuluyang naubos. Nakaluhod sa harap ng babaeng tinawag niyang walang halaga. Tiningnan siya ni Thea, walang luha, walang ngiti,
Tanging ang kalmado at buong pagkatao ng isang babaeng nakalaya na. Hindi pamilya ang tawag sa taong isinusuko ka sa kamatayan para mabuhay siya, Rafael. Tinawag mo akong multo sa sarili kong bahay. Ngayon, haharapin mo ang katotohanan. Ako ang multong sisingil sa lahat ng inutang mo. Tumalikod si Thea habang hinihila si Rafael at Ludi palabas ng bulwagan. Sinundan ng mga nagkikislapang kamera at nagkakagulong mga mamamahayag. Sa sahig, naiwan si Doña Salve na umiiyak. Walang gustong tumulong. Nag-iisa sa gitna ng mga guho ng pangalan na sinamba niya ng higit sa katotohanan. Lumapit si Attorney Gael kay Thea. Isang mahinang pagtapik sa balikat ang ibinigay nito bilang pagbati ng tagumpay. Huminga ng malalim si Thea. Ang hangin sa wakas ay malinis. Wala nang amoy ng kasinungalingan. Wala nang amoy ng huwad na pag-ibig. Ang mansyon ng mga Cortes na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan ay nababalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Wala na ang mga magarbo at masasayang pagtitipon. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagaspas ng mga kurtinang hindi na nalalabhan at ang mahinang tunog ng mga yabag ng mga taong nag-iimbentaryo ng mga natitirang kagamitan. Isang malaking karatula ang nakasabit sa labas ng mataas na gate. Foreclosed. Sa loob ng isang madilim na sulok ng mansyon, nakaupo si Doña Salve sa isang silyang kahoy, ang kaisa-isang gamit na hindi isinama sa hatol ng bangko dahil sa kalumaan nito. Ang kanyang mga perlas ay wala na. Ibinenta upang pambayad sa mga unang bayad sa abogado. Ang kanyang buhok, na dati ay maayos na nakaestilo, ay ngayon ay gulo-gulo at tila kasing puti ng abo ng kanyang mga pangarap. Wala nang lumalapit sa kanya. Ang mga kaibigang dati ay nag-uunahang mag-imbita sa kanya sa mga charity gala ay ngayon ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang hiya na kinatatakutan niya ng higit pa sa kamatayan ay tuluyan ng lumamon sa kanyang pagkatao. Tuwing sisilip siya sa bintana, tila nararamdaman niya ang mga mapanuring mata ng mundo na nakatingin sa kanyang kahihiyan. Habang nangyayari ito sa mansyon, sa loob naman ng isang malamig at masikip na selda, nakaupo si Rafael. Ang amoy ng mamahaling tabako ay pinalitan ng amoy ng pawis, bakal at disinfectant na nakakahilo. Wala na ang kanyang mga suit. Suot niya ngayon ang isang dilaw na t-shirt ng bilanggo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat lamang ang hawak, ay ngayon ay nanginginig habang hinahawakan ang rehas. Rafael, kailangan nating mag-usap. Hindi pwedeng ganito. Sigaw ni Ludi mula sa kabilang panig ng visitation area. Ang kanyang ganda ay tila mabilis na kumupas sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang buhok ay tuyot at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagsisisi. Sabi mo protektado ako. Sabi mo walang makakaalam. Bakit pati ako damay dito? Tumingin si Rafael kay Ludi, ngunit wala na siyang nararamdamang pag-ibig. Tanging pagkamuhat ang naroon. You wanted the money, Ludi? You signed the documents. Ngayon, magdusa ka sa ambisyon mo. Malamig na tugon ni Rafael. I hate you. Isusumpa kita, Rafael. Ang huling sigaw ni Ludi bago siya hilahin ng mga jail guard palabas. Naiwan si Rafael na mag-isa, nakatitig sa sementong sahig. Naalala niya si Thea. Naalala niya ang mga gabi na hinahilot ni Thea ang kanyang balikat habang nagre-repaso siya ng mga kontrata. Naalala niya ang init ng sopas na laging nakahanda tuwing uuwi siyang pagod. Ngunit ang mga alaalang yon na dati ay itinuturing niyang obligasyon ni Thea, ay ngayon ay tila mga hiyas na itinapon niya sa putikan. Isang sulat ang iniabot sa kanya ng isang gwardya. Galing ito kay Thea. Mabilis itong binuksan ni Rafael, umaasang may kaunting habag pang natira sa kanyang asawa. Ngunit ang laman ng sobre ay hindi sulat ng pagpapatawad. Ito ay ang pinal na desisyon ng korte para sa annulment of marriage at isang kopya ng kasunduan na nagbabalik ng lahat ng ari-arian sa San Jose
sa pangalan ni Teodora Villanueva. Sa ibaba ng dokumento, nakita ni Rafael ang pirma ni Thea. Hindi ito ang pilit at nanginginig na pirma sa ilalim ng takot. Ito ay isang matapang, malaya, at buong pirma. Isang pirma na nagsasabing wala na siyang pag-aari kay Thea. Lumipas ang 1 taon. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay tila may dalang bagong pag-asa habang tumatama ito sa bintana ng isang maliit ngunit maaliwalas na opisina. Ang amoy ng sariwang bulaklak at bagong pa-print na papel ay pumupuno sa silid. Sa labas ng pinto, may isang simpleng plaka na nakasabit. Teodora Villanueva, Legal at Contract Consultancy Services. Nakatayo si Thea sa harap ng kanyang mesa. Suot ang isang malinis na cream-colored na dress. Ang kanyang mukha ay may ningning na hindi galing sa mamahaling kolorete, kundi galing sa kapayapaan ng loob. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Bawat galaw niya ay may tiwala sa sarili. Isang babaeng may maputlang mukha at nanginginig na mga kamay ang pumasok sa kanyang opisina. May dala itong folder na tila mabigat pa sa kanyang sariling timbang. "Ma'am Thea," sabi nila, "kayo lang ang makakatulong sa akin." Pabulong na wika ng babae. "Pinapipirma ako ng asawa ko sa mga papel na hindi ko maintindihan. Sinasabi niya na kung hindi ako pipirma, wala akong makukuha kahit ano para sa mga anak ko." Dahan-dahang ngumiti si Thea at pinaupo ang babae. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito. Isang haplos na puno ng pag-unawa. Isang haplos na nagsasabing, "Alam ko ang nararamdaman mo. Huwag kang matakot," mahinahong sabi ni Thea. "Basahin nating mabuti ang bawat titik. Ang pirma mo ay hindi lang tinta sa papel. Iyon ang boses mo, ang dangal mo, at ang kinabukasan mo. At hinding-hindi ko papayagan na nakawin yun sa'yo." Habang binabasa ni Thea ang dokumento, sumagi sa kanyang isip ang kanyang nakaraan. Ang bawat luhang pumatak sa kusina ng mga Cortes, ang bawat hapdi ng paso ng kape, at ang bawat pangungutya ni Doña Salve, lahat iyon ay naging bahagi ng kanyang lakas. Ang apoy na akala ng mga Cortes ay susunog sa kanya. Iyon pala ang nagpanday sa kanya upang maging ginto. Nang matapos ang araw, lumabas si Thea sa kanyang opisina. Naglakad siya patungo sa kanyang bagong sasakyan, isang sasakyang binili niya mula sa kanyang sariling pagtatrabaho. Wala na ang utang na loob na nagpabigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang takot na maging walang pangalan. Tumingala siya sa langit. Ang hapon ay nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Thea, isang hininga ng kalayaan. Siya si Teodora Villanueva. Hindi na siya anino ng kahit sino. Siya na ang may-ari ng sarili niyang kwento, at sa bawat pahina nito, ang kanyang pirma ay nakaukit ng malalim, hindi sa buhangin na tinatangay ng alon, kundi sa bato na hindi kailanman matitibag.